So, what's up sa inyo mga tit kuya? Ako nga pala si Quillen at nagbabalik tayong muli dito sa Rise Crossover. Mga tit kuya, it's time of the day na naman, no? Dati ko tong ginagawa yung magbibigay ako sa inyo ng mga paalala or tips bago po mag-update. Sa ngayon, ilang araw na lang ba? 2 days? Actually, 2 days na lang ba talaga? Tignan nga natin Battle Pass. Aray ko. Tama. 2 days and 15 hours bago yung next na update. And pag tinignan po natin mga kuya yung about section ng Arise Crossover, makikita nyo nakalagay po dun sa next update is End of Halloween and Battle Pass. Then, dun sa description, magkakaroon po tayo ng bagong Battle Pass, End of Halloween event, new upgrades, new shadow, new weapon, and more. Pero hindi na nila ni-specify kung ano yun. And so far, wala tayong mga leaks kung ano yung mga yon, pero tanda, ito yung pinaka-highlight which is new battle pass. Yes, sir. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga idea and mga na-discover ko kagabi lang, okay? Kagabi ko lang to nalaman kasi may nag-chat sa akin, so kagabi ko lang to nalaman nung trinay ko. And gusto ko i-share sa inyo if hindi nyo pa alam or aware na kayo, okay lang kung aware na kayo, pero kung hindi nyo pa alam, magandang matutunan nyo to mga tit kuya. Kaya hindi ko na papatagalin mga tit kuya, simulan na agad natin to sa mga pa-wash out. Ay mga tit, kaya unang-una may gusto akong pasalamatan kasi hindi ko talaga malalaman to kagabi kung hindi niya ako chinat kasi may nagtanong po sa akin kagabi, okay, kung meron ba akong weapon build. So, si Chris Arong or si Iron, nagtanong kasi siya sa akin kagabi if meron ba akong weapon build. Sabi ko, wala akong weapon build, okay? Wala akong weapon build, sabi ko. Ewan ko ba't siya nagpapad, kahit friend na kami. Hindi ko alam kung saan siya nagpapad, pero friend na kami. Tapos naisip-isip ko, meron bang magandang weapon build? Okay? Kasi ginamit lang naman natin yung weapon build nung sa boss rush. So yun lang yung pinaka-point nun, nung nagbo-boss rush lang para doon sa dual weapon and yung sa blood. Okay? Yung sa blood build. Then, bigla ko naisip, dual weapon? Dual weapon, ibig sabihin, nagana ba yung enchant kapag naka-dual weapon? Yun yung kagabi na naisip ko nung nagtanong siya about dun sa weapon build. Tapos ngayon, trinay ko yung weapon build. Gumawa ako ng weapon build kasi bala ko rin gumawa ng weapon build ng pang EXP which is nalaman ko lang din nung nakarang linggo yung gems, okay? Okay, ano muna natin to, daanan natin to saglit kasi ang akala ko, okay, kapag may weapon kayo, kunyari dito, gems, yan, diba gems? White yung nasa likod nung lagayan ng gems. Ang akala ko, dapat white din ang ilalagay nyo. Kunyari, diba may mga nakalagay dito sa mga gems, blue, white, purple, yellow, white. So, ang akala ko, kapag white yung background, white din yung ilalagay nyo. So, hindi pala siya ganun nagana. For example, dito, lagyan natin to, diba red? May red and white na slot. So, akala ko, kailangan ilagay is white din. Hindi ko alam na pwede pala kayo maglagay ng ibang kulay dyan. For example, ito nga, diba red? Nakalagay red. Pwede ka pala maglagay ng ibang ano dyan, ng ibang gems, okay? Tapos pag white, pwede din. Okay, gets ko na, okay. Pag red, yung white pala is almost pwede lahat ng kulay. Yung pala yung kaya pala ganun. Sorry, nagkamali kagad ako. Pero yun yung di ko alam na pwede pala kahit anong kulay sa white. Akala ko white lang din talaga yung kailangan nyo. Kaya meron akong prismatic gem na ginagawa na nakatabi. Kasi akala ko white sa white, no? Then, kapag red sa red. Pero pwede pala white kahit anong kulay ng gems. Tapos, yung ibang color is specific color na nila. Kung tulad nito, red. Kailangan na ata red na to. Pero alam nyo yun, na-discover ko lang yun last week, no? Last week ko lang yun na-discover. Kaya mapapansin nyo yung weapon ko is meron na pong
Amethyst Core. Last week ko lang din yan nilagay kasi last week ko lang discover. Then yung mag-proceed na tayo sa weapon. So ang trinay ko po sa weapon, ang naka-dual talent po ako ng dual weapon. Tapos pares po silang may loot aspect and at loot 6 by max dito. Hindi ko sure Hindi ko alam yung loot. Pero loot 6 kasi yung pinakamatas kong nakuha. Kaya I think loot 6. Pero pares silang may loot aspect tapos may loot 6. So, yung dalawang yan mga tit kuya is pinatong ko sa drop relics ko. Okay? Ito yung kagabi ko na-discover na napatong pala yun. Napatong yung second dual weapon mo sa enchant na meron siya. So, mas tumataas yung loot na nakukuha mo. Ito papakita ko sa inyo, okay? So, mga tit kuya, nandito tayo ngayon sa dungeon, no? Pinakamaganda talaga hospital raid. Sayang di ko mapapakita sa inyo kasi hindi available yung hospital raid. Pero makikita nyo, naka-dual weapon na po ako. Peres po silang may loot aspect and meron silang loot na enchant. And pagdating naman po sa talent, ang meron lang ako ngayon is yung dungeon speeder, yung 3 relic slot, tapos yung dual weapon, and yung blade tempest. Anything else, wala na. Yun lang yung nakalagay ngayon para hindi kayo malito kung ano yung mga dapat yung kunin sa drop na build. Okay, yan lang meron ako. Tapos wala akong drop potion na gamit. Pero yung drop chance ko is nasa 3k dahil po sa mga relics ko na UGM+. Kaya sabi ko sa inyo, pa-UGM+ nyo yung mga relics nyo para ma-maximize nyo yung makukuha nyo every dungeon. So, try natin. Okay? So, i-start ko na in 3, 2, 1, go! So, nakaka 700, 800, 900, 1k, 1,500, 1,500. 80. Okay? Ganong karami yung dust na nakuha natin sa isang run lang. Okay? Ulitin ko. Papakita ko sa inyo. So, 200, 300, 500, 600, 900, 1,000, 1,300, 1,600, 1,630. Mas mataas ngayon ng 100. Almost, no? So, nakita nyo, ang taas nung nakukuha ko dahil doon sa dual weapon. Ngayon, papakita ko sa inyo ng hindi naka-dual weapon. Okay? Yung gagawin lang natin is tanggalin lang natin yung isa nating weapon para mapakita ko sa inyo. Okay? So, 1,000, 1.6. Tandaan nyo, 1.6 yung kailangan natin taasan. So, ito. Okay, i-start na natin. Okay? Isa lang po yung weapon na gamit ko. Makikita nyo yung buff ko is same pa rin. Naka-relic pa rin ako na drop. Baka sabihin nyo pinalitan ko. Pero yan pa rin po lahat yun. Okay? Wala akong pinalitan. Nagtanggal lang ako ng isang weapon. So, tignan natin kung gaano karami makukuha ko in 3, 2, 1. So, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Ilan? 721. Almost more than half yung nawala na loot. Okay? Na-imagine nyo ba yung loot na makukuha nyo kapag trinay nyo to sa hospital raid? Kasi wala pong hospital raid ngayon kaya hindi ko mapakita sa inyo. Pero nakita nyo, sobrang effective nung dual weapon na may loot aspect. Kung naka-loot aspect 3 pa to, mas maganda. Tapos, yung max loot, mas ma-maximize ko to ng maigi. So, maganda to, lalo na kung nag-grind kayo ng cores. No? Kasi cores yung pinaka mahirap i-grind compare sa dust. Gagamit lang kayo ng core rune para lahat ng dust magiging cores. Tapos gagamit kayo ng more rooms para ma-maximize nyo. So makikita nyo madami akong more room rune kasi ginagamit ko po yan sa pag-grind ng cores. Mga ate ko yun, napakita ko sa inyo na sobrang effective nung dual weapon. Kaya, thank you, Iron. Kasi chinat mo ako kagabi. Kung di mo ako chinat kagabi, hindi ako mapapaisip kung ano magandang i-build sa weapon. Ngayon, may natry ako and effective siya. Kagabi ko lang to nalaman. So, hindi ko alam kung matagal na tong nag-exist. Kung matagal na tong nag-exist, so medyo late ako. Sobrang late ko kasi kagabi ko lang talaga nalaman nung nag-chat si Iron. Next naman yung gusto kong pag-usapan mga atit kuya is about sa pag-i-imbak nyo ng mga quest. Kasi feeling ko magkakaroon tayo ng max level next update kasi regarding with doon sa bagong battle pass, no? So magandang meron na po kayo nakatabing mga quest, especially yung sa main quest kasi wala po silang oras. Unlike dito sa daily and weekly, may mga oras po yan. So mas magandang meron talaga kayong nakatabing main quest. Pero kung abot naman yung weekly nyo ng update, syempre itabi nyo na. Okay, yung sa akin aabot siya, kaya maganda kasi may tingin nyo naman,
53,000, 63,000, 63,000. So, kung magkakaroon man ng bagong rebirth, meron ako nakatabi na pwede kong i-claim anytime, okay? Tapos yung masisave ko pa yung pinaka main quest. So, kung di nyo naman kailangan yung mga i-claim, okay, wala naman akong kailangan i-claim. Ito nga, kailangan ko i-claim tong Cleanse the Beast talaga eh. Para sa title, tsaka tong Purge the Colony. Pero hindi ko pa rin siya i-claim kasi nga nangihinayang ako dun sa EXP na ibibigay nila paglabas ng update. Kaya, tiis muna. Kung may claim kayo na kailangan, dito muna sa daily or weekly na hindi aabot. Pero pag aabot, huwag nyong i-claim, okay? Tabi nyo na lang. Then another thing naman, ang ginawa ko dito sa Shadow Expedition mga kuya, ang ginawa ko dito, tinabi ko lahat ng mga high rarity na na expedition. Kunyari, ganito, yung available ngayon is may 2 purple and 1 blue. So, ang pinakamababa ko ngayon is 2 green. I-claim ko yan ngayon. Okay, i-claim ko para makuha ko yung 2 purple. Para ma-ready ko yan paglabas nung next update in case na kailangan ko. Okay, mas gusto kong magtabi ng 2 purple compare sa mga ibang kulay kasi nga mas mataas yung EXP na binibigay. So ngayon meron na akong naka-imbak na mga high rarity na expedition na pwede kong i-claim anytime. So maganda rin meron yung mga shadow na ilalagay nyo dyan. Syempre kailangan i-infuse nyo sila ng Curse Fortune para may extra rewards kayo. Tapos meron pa dito yung Soul Scholar para mas mabilis yung expedition. Nagre-reset naman kasi in every 7 to 8 hours. Pwede nyo naman i-claim pa habang wala pa yung next update. So basta itatabi nyo lang yung sabihin natin mga legendary. Itabi nyo yung legendary. Tapos doon nyo ilagay yung may mga infused na shadow. So makikita nyo nakapangalan na yung mga shadow ko na may infused para mas madali silang ma-recognize kapag nilalagyan ko dito sa Shadow Expedition. Other than that mga tikkuy, ang goal nyo lang talaga ngayon before the update is ma-upgrade nyo po yung relics nyo into UGM+. Kaya una kong tinuro yung sa weapon kasi yun yung pinakamahalaga na gawin nyo para ma-UGM+ nyo yung mga relics nyo, okay? So, kahit anong tulong ko sa inyo or kahit anong carry ko sa inyo, kung di po kayo magsisipag mag-grind ng mga relics nyo, is hindi po talaga kayo makakahabol, okay? Willing naman ako laging tumulong sa mga nagpapatulong, pero kung di po kayo mag-grind na pang-upgrade ng relics nyo, problema nyo po yun, okay? Hindi po kayo nag-grind. Kailangan mag-grind din kayo mga titkuya kasi wala namang ibang way para i-upgrade ko, matulungan ko yung mga upgrade yung relics. Kaya tinuturo ko sa inyo yung dual weapon para mas mapabilis yung pag-grind nyo. Ngayon kagabi ko lang na-discover yun sa tagal-tagal kong nag-grind ng ilang araw na. Kagabi ko lang na-discover. Buti na lang, salamat talaga kay Iron, no? Nag-chat siya na ganun. Napaisip ako kung ano talaga magandang gawin. Kaya ang ginawa ko, nag-grind lang ako kahapon, tapos natulog kasi masama pa pakiramdam ko. So, i-recommend, mag-grind na kayo. May 2 days pa kayo. Almost 2 days and a half day para mag-grind po kayo ng mga relics nyo. And makapag-prepare kayo sa next update. Kasi tatandaan nyo, next update, lalabas yung mga relics dito sa Infinite Castle. So, magbabago na naman tong mga leaderboard na to. Kung naghahabol kayo ng Infinite Castle and may mga relics kayo na hindi ko kayo matutulungan, especially sa Infinite Castle, solo lang po yan, so kailangan nyo talaga mag-grind, kaya yun. So, yun lang masasabi ko sa inyo mga titkuya for this video, no? Hindi ako makapagbigay ng ibang tip sa inyo kasi wala kasing leaks kung ano yung mga dapat paghandaan. Ang pinaka masasuggest ko lang is mag-upgrade talaga ng relics po kasi yun yung pinakamahalaga lagi kung gusto nyo makahabol sa pag-grind or sa mga damage sa mga bagong update, okay? So, comment na lang kayo if may mga tanong kayo. Magre-reply naman ako sa mga tanong nyo. Huwag kayo mag-alala, nagre-reply po ako sa mga tanong. So, yun lang mga titkuya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!